Imagine niyo po nung unang panahon. Actually, halimbawa yung mga subdivision yun dyan, kung saan kayo nakatira. Nung unang panahon po, yan ay mga kagubatan. Maraming mga puno, may mga animals, ganyan. Ito ay paradise noon. Ngayon lang tayo kasi, siyempre maunlad na tayo ngayon. Kaya nagkaroon na tayo ng mga bahay, mga subdivision, pinutol natin yung mga puno, di po ba? Yung mga tuyong dahon noon, mga bark of trees, ay pagkain niya ng mga insekto. Kaya pag sinunog natin yung mga dahon, wala na silang pagkain. Parang tayo, no? Di ba yung kanin natin galing sa palay? Pag sinunog ko yung palay, o sinunog natin yung palay, wala na tayong pagkain ng kanin. Di po ba? Parang ganun po kasi yun. Lalo na ngayon. Halimbawa ngayon, wala na tayong puno. Subdivision na. Tapos nagsusunog pa tayo ng mga dahon. So, saan pupunta yung mga insekto? Pupunta sa mga bahay-bahay para kainin yung ating mga cabinet na gawa sa kahoy. Di po ba? Balance po kasi ng nature yun. Yung mga dahon na yan, hayaan nyo lang po yan kainin ng mga insekto. Kasi balance of nature po yun. Pag sinunog nyo sila, wala na silang pagkain. Kawawa naman sila. Di ba, no? If you can be scientific for a while, no? Tapos yung air pollution ng pagsusunog ng basura, masisira po yung ating ozone layer. Kaya nagkakaroon ng mga climate change, La Nina, El Nino. Dahil po dyan. Yun po bang pagsusunog ng basura, ng dahon, ay nakakasolve sa dengue? Ang sagot, hindi. Pangangatwiran lang po yun ng ibang mga pro pagsusunog ng basura. Kasi ang problema sa dengue, yung breeding sites, yung stagnant water, yung mga larvae o yung mga itlog ng mosquito kung saan sila sa tubig, stagnant water ha. Hindi mo sila basta-basta sa pagsusunog ng mga basura. Tapos ang pagsusunog ng basura, nagkokos ng sakit sa tao. Kailangan pa bang i-memorize yun? Asthma, COPD, cancer. Kumbaga, kapag ka nagsusunog ka ng basura, mga dahon-dahon, lalo na kung inaraw-araw mo, kinarir mo, na-addict ka na, araw-araw ka nagsusunog ng basura, unti-unti mong pinapatay yung mga kapitbahay mo. Kasi po, air pollution po yun. Ha? Fire hazard pa, pag nagkasunog, di ba? Kasambahay, inutusan magsiga. Tapos pumasok dun sa bahay, nagluto, naglaba, etc. Ayun, meron na, pwedeng masunog yung buong subdivision sa mga ganong gawain. Tapos, yung mga pro pagsusunog ng basura, idadivert. Bakit daw yung mga nagtitinda ng barbecue, nagsusunog din daw po. Mga loko yun. Hayaan mo na yung nagtitinda ng barbecue. Saglit lang naman yun magluluto. Ano ba yan? Ito naman pong panghuli dun sa aming libro sa pediatrics. Kaya po yung pagsusunog ng basura ay tinapik ko. Kasi ang dami kong pasyente na nagre-reklamo yung mga nanay na laging nagkakasakit yung mga anak nila. Kasi nga yung pagsusunog ng basura, air pollution din po yan. Nagkokos ng asthma, other respiratory disease, o pag may bagong panganak, nagsunog ka, may bagong panganak pala dun sa kapitbahay mo, hindi mo alam. Sudden infant death syndrome. Ayan na. Dun sa libro po namin sa page 4423 and page 4424 sa air pollution, according to the World Health Organization, yung pagsusunog na yan, yung air pollution is responsible for an estimated 6.7 million death each year. Marami pong namamatay dyan. Air pollutants of greatest concern for children's health are particulate matter, especially fine particulates less than 2.5 microns in aerodynamic diameter. So kapag ka nagsunog ka ng basura, kasi pag lumipad yun, pinong-pino yun, no? Papasok yun sa bahay-bahay.
Buti sana kung paakyat lahat, dun lang sa bakuran mo, paakyat sa sky, lahat ng mga usok. Pagka yung hangin umihip, scattered na yun yung mga particulate matter na yan, yung mga photochemical oxidants, oxides of nitrogen, sulfur oxides, and carbon monoxide. Ano ba yung carbon monoxide? Yun yung hindi mo siya nakikita, pero minsan nga odorless pa. Pero yun kapag ka nasinghot ng mga bata, pumapasok sa dugo nila, pumapasok sa utak. Ayan ha. Kaya po itong pagsusunog ng basura ay ginawa kong topic kasi ang concern ko yung mga bata. Kasama po yan ang pagsusunog ng basura sa aking vlog. Sana po itong vlog series na ito ay nakatulong sa aking mga kababayan na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dyan sa mga ganyang bagay. Thank you po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa ating vlog series. Salamat po!